Yo, what's up? Dahil mabait akong kaibigan, may regalo kay Pring. Yun! Para sa birthday niya to next year eh. Pang next year na to. Ron, baka naman. Wala ka kasi Ron? Wala pa eh. Boom! Brother, thank you. Maraming salamat. Etong cup na to, regalo rin sa akin to ni Champ. Wala akong maisip eh. Wala. Wala eh. Cup talaga. Nakapatik. Ano pag re-regalo ko? Cup talagang gusto ko. Oy, ganda kagi. Gago maganda, bagay ka eh. Lalo pag nakaka-craft ka, boy. Bagay, di ba? Gago, ganda. Thank you, brother. Love you, bro. Oh, yeah. Sa mga nanonood ng vlog natin na dire-diretso yung upload. Mas maganda pala yung ganun, boy. Tatambaan mo, tapos isang uploadan eh. Loko-loko ka. Tingnan mo, ang taas ng views, ang taas ng engagement. Hindi, na-miss nila eh. Nakalimutan ko kasi kada i-upload ko ng gabi, nakakatulog ako. Eh din, in-upload ko na upload ko na nga rin to bukas. Tapos yung isa the next day ulit. Tsaka napakarami naming reels na ipopost. Sobrang daming reels. Actually, nasa TikTok siya ng Rice ngayon. Pero, ililipat namin siya sa YouTube ni Champ. Siyempre, maraming salamat, Champ. Maraming salamat sa birthday gift mo. Siyempre, big shoutouts to Rice. Available na ang aming bagong products. Hindi na natin sasabihin kung ano yun. Puntahan nyo na lang. Siyempre, gamitin yung code ni Champ. So, Rice Joven 5 para sa 5% discount. Doon na yun lahat. So, Champ, anong gagawin natin ngayon? Push. Push day. Check natin yung pump ni Pring. Nakaka-pressure yung mga ganyan. Tingnan natin kung ano, kung lumakas to kay Kuya Richard eh. Mukhang, Di, actually, sakto mukhang lang. halimawan na sila eh. Hindi, sakto lang buhat namin lagi. Hindi kami nag-overhead. Yung sagad? Oo, hindi na. Unlike before, di ba? Pero ngayon na mas safe na. Game? Game. Top 3 top mistakes ng bodybuilders that wants to be pro. Ang number one, yung iba kasi sa sobrang gigil nila, overtraining. Overtraining. Oo. Kumbaga, too much cardio, ang haba ng training schedule, like, imbis na 45 to 90 minutes, nagiging 2 hours, 3 hours 2.5. pa nga minsan eh. Oo. Doon na sacrifice yung recovery mo eh. Kasi masyadong na-overfatigue yung katawan doon sa workload na nilalagay mo. Pangalawa is yung sleep. Okay? Kasi, let's say, sobrang intense yung training mo, pero alam naman natin na yung muscle growth nangyayari pag tulog ka. Totoo. Diba? Deep sleep. Deep sleep. May peptide tayo para dyan. Sobrang, yan, actually sa bulking, cutting, naka-off-season, actually sa mga naka-off-season, mas malala yung sleeping pattern nila eh. Kasi mas wala silang discipline eh, mas wala silang iniingatan na recovery. Kaya mas pack up yung tulog nila. So yun yung mistake na kailangan din matanggal. And then pangatlo is hydration. Hydration. Oo. Kasi, di ba yung iba nagbo-bulking? Dahil nga sobrang busog, hindi na sila masyadong umiinom ng water, which is essential pa rin naman talaga. Mas kailangan natin uminom ng mas maraming water, the more na mas maraming kinakain nating food. Para at least, ma-absorb ng katawan ng tama, makapag-recover ng tama. So, yung iba kasi, feeling nila hydrated sila kasi sobrang busog sila. Totoo. So, sa akin, for me, yun yung tatlo. Top 3. So, syempre, unang-una, overtraining, sleep deprivation, hydration. and hydration. Yan yung dapat nila. Actually, napaka-basic. No? Basic. Kung pinaka-basic talaga. Well, kanina nag-usap tayong dalawa. Yan yung, wala ka dapat baguhin yan. Dapat yung maging maayos sa'yo. Actually, wala talagang babaguhin sa mga gusto mag-improve kasi nga, lahat naman talaga pagdadaanan mo yung mali para lang mag-build up ka ng foundation. Para maayos talaga. Oo. Kailangan mo kasi talagang dumaan dun sa may mga mali, bro. Para matutunan mong bumangon. Hindi, pero anong mali mo doon na dapat na pag Oo. next round, di mo Ang na... kinakatakot ko kasi, pag hindi mo alam yung mali, pag lumagapak ka sa taas, Ay, mas mahirap yun. di ba? Hindi mo alam yung gagawin. Oo, mas Kaya masakit dapat, yun. mas magkamali ka na habang mababa pa, habang pataas. Mas okay na pag magkamali ganun habang lang. maaga. Oo. Totoo. Para inaayos mo. Parang na- mas nakakatakot yung sinasabi mo Oo. na, hindi, dapat di ka na magkamali dito. Eh, nagkamali ka sa taas. Actually, maraming ganun ah. Oo. Mabilis silang nakuha yung pro card nila. Oo. Mabilis Tapos sila. biglang lagapak. Kasi nga, Hindi mo na nga alam mistake. ngayon kung nasan sila eh. Oo. Di ba? Diba? Eh, Nag-change ka rin na, brother. Mas okay yun. Actually, sa akin din, sa career ko. Ano, din. napatanong din ako dun ha. Di ba? Napatanong din ako dun ha. Then minsan mga ganun magandang self-realization Oo. sa buhay. Eh. So guys, yung vlog nga pala ngayon, papanoorin nyo lang kami magkwentuhan. So ngayon nagbe-bench press na kami. So imagine niyo nagbe-bench press na kami ngayon. 400 pounds ha. Oo. Pa 500 na kami mamaya. Medyo busog kasi si Champ, medyo pinapabuha pa yung kinakain. Mataas kasi yung pre-workout meal ko. Before kasi ang pre-workout meal ko nasa nasa 70 grams lang ng carbohydrate. Ngayon kasi nagtaas kami ng 90 90. total carbs. Pre-workout lang yun ha. Gano'ng kataas mo mo ngayon? Dos lang, naka-dos lang. 2 mg per day. Hindi, thrice na Weh. lang. Thrice na Weh. lang. Oh, binaba ko. Thrice. Binaba mo? Nag-thrice na lang ako. Para lang hindi ko ma-adapt. Kasi nung last time na dinediretso ko, parang na-adapt ko na yung pump lagi.
So nagiging normal sa akin yung feeling na yun. Ayoko yun eh. Okay, binababa mo pa. Kailangan meron pa rin yung parang feeling ko flat ako para at least ma-enjoy ko yung pump. Next time. Oo. Pero nutrition on point. Yun yung number one na dire-diretso talaga. Siyempre, ikaw pa. Cham, bakit to? Bakit importante to? Warm up na to. Parang parang activation ng scap muscle. Kasi di ba kapag nag-push workout tayo, kailangan may stabilizer na naka-support dun sa arcing mo, which is yung scap. Para ma-activated siya, mas madali mo siyang ma-retract tsaka ma-decompress. Para at least, mas makuha mo yung full range. Yung iba kasi, naglalak dun eh. So, anong nangyayari? Nagiging trap movement yung pababa nila. So, pag ganyan. Oo. Kaya nagpa-flare out lalo sila. Hindi gumaganito. Tama. So ito makakatulong to doon. Ano tayo ngayon? Heavy push tayo. Try natin mag-incline na ng 60 kg. Yan, papakita ko na sa inyo yung pinaka-ano natin. Recovered condition. Tingin ko naman kaya na. Ito si Ralph. Lumaro siya ng Thailand, regional, saka pro qualifying yan. Nag-champion siya sa regional. First show niya, tinan nyo, nag-champion agad. Tapos proud kami sa Olympia kasi dito na siya nag-cardio eh. Pero hindi talaga siya dito nag-flip. Iba kasi yung treadmill dito mga bro. So pag dito kayo nag-treadmill. Talagang matutuyo kayo, kaya dumahin na kayo dito sa Olympia. Nakakatuyo. Tapos shoutout pala sa apparel ni Ralph. Achilles FTC, follow nyo sa IG guys. Thank you, thank you. So yan, tara. Ano workout mo bro? Sana all nakapag-arms. Ito pa, may dadaanan pa tayo. Ito si Mick. Yan, kliyente ko rin. Si Mick, lalaro siya sa KG Classic. Ilang weeks out ka bro? 6 weeks out. Yan, taga-alabang pa siya. Yan, dumadayo siya dito from time to time para lang ma-check yung condition. Yan yung lapad, airplane mode. Diba? Oh. Tapos si Joyce. Huwag yun na yan. Ay, hindi si Joyce yan. Siya yung coach natin dito. So sa mga gustong mag-training yan, pwede nyo kaming kontakin yan. Si Joyce na bahala sa inyo. Shoutout natin lahat, si JM. Pakita mo na rin, boy. Reverse ka pa, reverse ka pa. Ito rin, si Kim. Lalaro rin to, October. Batang Ipe. October, Ito, lalaro to, October. Jackstone. So dito, malalaman yung too heavy yung dumbbell. Kapag yung dumbbell pathway nyo, palabas. Pag gumaganito, kailangan papasok lang lagi siya. Yan. Consistent na papasok. Ha? Papasok. Kapag too heavy sa inyo, mararamdaman nyo gaganon yan. Tatabingi yung kaliwa or yung kanan or sabay palabas. So baka may mga nagtatanong if kailangan ba sobrang baba or dito lang or sakto lang. So depende yun kung ano yung dominant na part sa pag-incline nyo. Like if sobrang dominant ng shoulder or naka-forward siya ng ganyan, syempre hindi nyo talaga pwedeng i-full range yun kasi magro-roll yung shoulder nyo. So, mainly, check yung posture. If tama yung posture, dapat nakapin down lagi yung shoulder. So, pag nakapin down yan, automatic nakapin down yung scap nyo. Okay? Ngayon, kapag karamdam nyo na yung stretch dito, kahit hindi nyo pa natatap to, okay lang. Okay? Kadalasan kasi, full baba nila, pero nagsiship na yung load dito sa sa delts. Okay? Which is hindi naman natin kailangan yun. Isa sa pinaka-engaging na TikTok mo is yung arm path with regards to back workout. Yung pag-pull mo, yung tinuturo mo kung paano yung pag-pull. Now sa chest naman, kasi naalala ko lang, yun yung diniscuss mo sa akin ng unang workout pa lang. So yung arm range, ano yung mga ma-advise mo? Especially sa mga beginner lifters na nag-i-incline, kasi nga nabanggit mo kanina, na para hindi masyado mag-engage yung shoulder, para mas ma-hit nila yung chest nila. Actually, ano pa yan sa mga beginners, trial and error in positioning. Fit spot mo is around 30 to 45 to 60. 60 medyo medyo shoulder na. Okay, pero ang sweet spot talaga around 45. 45 to 30. Yan. So diyan mo kakapain. Tapos sobrang importante na yung torso nasa proper position. Hindi ka naka-overarch, hindi ka masyadong naka-flat. Kasi nga, ayaw natin na mag-suffer yung spine mo sa load. And then, kailangan din kasi ng spacing doon para at least yung scap mo makamove ng maayos. Tama. Ma-depress, ma-retract mo ng maayos. So, doon mo makukuha yung full stretch. Ngayon kasi, pag hindi mo ma-decompress yan ng maayos, ma-retract ng maayos, anong nangyayari? Yung range, nabibitin. So, kaya anong nangyayari? Pag nabitin yung range, nagsishift sa shoulder yung tension. Okay. Kasi nga, naka-full contract yung rhomboids mo eh. So, doon pa lang ipit na yung range. So, kailangan bumaba nun, mag-shift. Okay. So, hindi siya yung parang magiging ganito. Parang kanina, nung kinorek mo ako kanina, Oo. masyado nakapasok. Oo. So medyo ilalabas Tapos, mo siya. yung positioning ng arms, dapat lagi yan naka-align sa elbow. Okay. Yan. Para yung load, hindi nagsishift sa tricep. Kasi yung iba, pag masyadong pinasok, syempre, automatic,
meron ng flexion eh. Oo. So, ang nangyayari, nagsishift yung load dito. Nagiging Kaya yung tricep iba yun. makikita nyo, pag nag-press, sobrang pump ng tricep. Kasi may tulong. So, hati na. Totoo. Kaso, ang target kasi natin dito sa bodybuilding is i-bias ng maayos as much as possible. Oo. So, kaya as much as possible, i-lessen natin yung naka-engage na ibang muscle. Tama. As in, ang kailangan, fully support lang sila. Totoo. Hindi sila mainly contributor ng force. Sa recovery period mo, kasi it's been ilang months na rin, 6 months ba? Mga 6 months. 6 months recovery. Sa 6 months full recovery, I would say that you're already 100% recovered. Oo. Kasi 100 na. nakapag 60 kgs ka Nakapag-60 na, na. meals are good, Oo. training is good. Ano siguro yung pinaka-key takeaways mo nung recovery mo? Takeaway meaning, ano yung pinaka-learnings natin the past 6 months? Actually, kahit naman hindi pa ako nasa surgery, ang pinaka-learnings talaga dyan is hindi mo pwedeng ma-outwork yung consistency. Kasi yung pagiging consistent mo, kahit na small progress yan, Oo. nag-add up yan eh, everyday. So kaya dun mo makikita yung progress ng ibang tao. Na let's say, lifting ka ng heavy, 6 months. Ako lifting ako ng mas mababa, like 30 kg lang. Ikaw nagsi-60 ka. Pero mas may progress ako, di ba? So dapat dun kayo mag-isip. Bakit Oo. ganon? So tingnan nyo rin yung iba kasama nyo sa gym na paano sila magbuhat. So pwede nyo i-experiment sa sarili nyo yung ginagawa nila. Oo. If tingin nyo nagpa-plateau kayo, wala kayong progress, wala kayong coach. So experimental talaga siya if wala talagang coach. So observation, and then i-check nyo if yung isang bagay working sa inyo, huwag nyo palitan. Ngayon, kung hindi siya working, tingin nyo para lang kayo nagsasayang ng oras, palitan nyo. Baguhin mo Diba? na. Mag-try kayo ng iba. Totoo. Kasi sobrang daming approach to be honest. Diba? Like sa training split na lang, push-pull leg, upper Actually. body, diba? Anterior, posterior. Oo. Hanapin nyo kung ano yung pasok sa lifestyle nyo. Lagi nyong tatandaan na yung fitness, like na sinabi ko naman before eh, yung fitness dapat na-enjoy nyo kasi dyan lang kayo magtutuloy-tuloy. Tsaka hindi siya one size fits all. Hindi siya. Not unless ako ang kasama nyo. Oo. Kasi pagka ako kasama nyo mag- Train to ano talaga, injury. injury talaga. Top 3 peptides kuya para sa mga average na gustong mag-high performance. For me, syempre top 3 ko, number 1, Motsi, Let's see. Tessa. If gusto niyo talagang full functional, dun tayo sa NAD+. NAD. Oo. So NAD, Tessa, tsaka Motsi. Oo. So yan kasi yung power building Oo. peptide. Pero yan kasi, i-make sure nyo na may pagkain kayo. Totoo, dapat. Kasi hindi nyo may utilize yung peptide if wala kayong pagkain. May dadagdag akong isa dyan yung CJC. Okay. It's up to Oo. you kung ano paano mo. Pero tama yung sinasabi mo, champ, na dapat may pagkain. Kasi kahit ano pa isaksak mo sa katawan mo, hindi kakain, ano mangyayari sa'yo? Kailangan meron kang fuel meron kang converter Oo. So basically, mga bosses lang niya na nagde-deliver ng mga nutrients para magamit nyo directly agad sa performance. So if hindi rin kayo kakain, parang dine-deprive nyo lang yung katawan nyo sa nutrition. So kailangan. Kaya nga yung pagkain ko, magkano kain ko? Ay, ilan kain ko ngayon? 3.5. 3.5 ka ngayon. Oo. Ang carbs, Pero may abs. Pati pakita mo yung abs mo. Bang! ang carbs ko ngayon, 400 daily. Total carbs. Medyo lang, mahirap lang ubusin. Naka-warm up set tayo dito, 3. Isang working set, isang back off. Straight set tayo dito na 3 working set, 10 to 15 reps. Ito yung load natin. Pakita mo bro yung load natin. Yan, full stack tayo, first set natin. Kita nyo, fail, walang tunog. Kita nyo yung workout namin, mga working set, back off, fail. Walang bagsak ng dumbbell, walang bagsak ng machines. Ganyan talaga pagka kayo may-ari ng gym, syempre. Iingatan mo. Kita nyo naman, isang taon na yung mga gamit natin. Pero Maayos pa. Maayos. Tsaka respect yan sa may gamit. Kasi lately, na-realize ko din bro eh. Na-realize ko rin, ako pala may-ari, pwede akong manita. Pero yung sita ko naman, in a good way naman, in-explain ko naman bakit hindi kailangan ibagsak, bakit kailangan ibalik yung mga gamit. So ito sa fail natin, di ba pag di ko na magawa yung di ko na magawa yung full, magpa-partial ako ng 3 to 5. So length and position lang. Yung mapapansin nyo sa programming natin, syempre ngayon, inutilize natin yung pagkain sa upper pec. Kaya siya yung ginawa natin first exercise. Second exercise natin, full pec. Pero less engagement yung upper pec dito. So mid to lower part, yung firing na muscle fiber. Ito mga bro, baka syempre sa mga beginners nagtatanong, nagbabasa-basa din. Bro, ilan ba yung optimal way or working set per week per muscle group? So depende. Okay, pero sweet spot for me, 12 to 20 working set per week per muscle group. Halimbawa sa chest, split mo ng dalawa. Let's say working set mo 16. So 8 set ka ng Monday, 8 set ka ng Thursday. Split mo siya. Hindi mo siya uubusin ng isang sagaran kasi kailangan natin mag-recover pa rin yung muscle bago mo siya ma-hit ulit.
Kasi mas maganda yung muscle growth kapag mas tama yung frequency tsaka yung recovery. Ngayon, bubunggo mo yung parehas na yun. Kapag sumobra ka kasi sa frequency nang hindi ka nagre-recover, magpa-plateau lang. Walang growth na mangyayari. So, 12 to 20. Pero, i-observe nyo pa rin. Kasi baka mamaya hindi kayo nagre-recover sa 8-8, gawin yung 6-6, tapos doon kayo mag-progress. Pero ako sa deltoids for me, kahit mataas yung working set, like Mataas let's say 20 working set sa deltoids. Kasi, eto na lang question ko sa'yo. Kailan ka nag-shoulder na sumakit yung shoulder mo? Tanong mo sa sarili mo yan kung kailan sumakit yung last shoulder mo. Kung sumasakit pa ba? Oo, syempre kasi Diba? gamit lagi. Iba yung growth dyan sa shoulder eh. So, pwede yan kahit taasan mo yung volume. Tsaka yun, like yan. Diba yung sinabi ko kay Pring, pa-release din siya. So, malaking bagay yun kasi. Number 1, blood flow. Pag nare-release. Pangalawa, muscle imbalances. Kasi pag nagkaroon ka ng muscle imbalances, yung kabilang side tight. Every time mag-execute ka ng exercise, yung iba nakapaling, yung iba hindi. Like sa chest press, yung iba nakataas to, yung iba nakaganon. Okay, pag may tight part. So yun yung iniiwasan natin. Kaya tayo nagpapa-release, nagpapa-deep tissue, myofascia, para lang at least, aware tayo, na-inform natin, maganda pa rin, walang tight, walang overcompensating na muscle. Ngayon, pag wala kayong kilala nagpapa-release, massage. Pwede yun. Yun yung sinasabi ko sa inyo na... Ganito ako? Oo. Di ba? Nagre-retract ka ng traps eh. Ng stop, nakaganyan, no? So, ang nangyayari kasi, pag gumanyan ka, yung leverage, pumapasok, mas nagiging closer yung resistance. So, mas gagaan yun. So, yun yung nagiging mali ng iba. So, kailangan consistent yung resistance profile. So, pabuka, hindi ka maggaganon, hindi ka naka-maintain yung shoulder. Yung kasi yung hindi napapansin ng mga walang kasama sa gym, na pag nahihirapan na sila, nag-iiba na yung form. Like yan, yung sinabi ko sa'yo, di ba? Sabi mo, puro machine ka, hindi ka nag-free weights. O yan, na-adapt nung katawan mo yung machine. Hindi ikaw yung nag-a-adapt dun sa resistance profile. Sige. Champ, alam ko familiar ka na meron ng peptides ngayon para sa iba't ibang parte, di ba? Napag-usapan na natin yan. GHKC, hair skin nails, Cosmetic, recovery, di ba? Tapos meron naman yung CJC para sa muscle building, HGH secretogag yun. Tapos syempre yung MOTC naman for energy, ATP. Mitochondria. Mitochondrial function. Ngayon, yung sobrang trending ngayon sa TikTok. Actually, dati pa natin ito ginagamit, pero trending ngayon sa TikTok, yung Tessa Morilin, na sinasabi nilang belly fat burner. Ano masasabi mo tungkol sa Tessa? Actually, hindi ko pa nagamit si Tessa, bro. Hindi Pero pa. nabasa ko lang. Pero for me kasi, mas may utilize mo lang siya if kukombohan mo talaga ng Jetta. Tama. Kasi parang more on siya eh. Lipolysis. Totoo. Di ba? Tama. Lipolysis. Mas ma-maximize mo yun if tataas yung muscle mass mo nang hindi ka nai-stress. Totoo. Kasi kaya lang naman nag-i-slow down yung fat burning natin, it's because of stress. Totoo. Pag tumaas yung cortisol level natin, syempre, mag-a-adjust yung katawan mo para i-save nyo dun sa stress. So dun nag-i-slow down lahat eh. Tapos dun din nag-i-slow down yung recovery ng muscle. So kailangan bunggo pa rin siya. So si Tessa for me, makaka-help. Pero wag nyo siyang sandalan or Huwag siya yung pangahawakan mo. sa oo lahat ng na bagay. parang, hindi, doon mo Miracle iaasa. drug. Oo, huwag mo miracle iaasa. drug, parang ganun. Wala Hindi namang pwede. peptide na miracle drug. Wala, talaga. wala. Oo. Kailangan talaga, syempre, sabi mo nga sa akin dati. I-mention din tutulungan nila kami. bro, like yan, bago sila mag-jump dun sa Tessa, nabasa nila, hindi, fat burning focus eh, kailangan Oo. ko yan. Hindi naman pala mais-jetta mo. Wala. Di ba? Meron nga, di ba, nag-start mag-tears pero tumaba pa Oh. din. Tapos let's say bago ka mag-jump dyan, dapat naka-adapt ka na. Kumbaga, na-adapt mo na yung calorie intake mo, na-adapt mo na yung cardio training split mo, na-adapt mo na yung training schedule mo. Tama. Kasi kung ipapasok mo yan nang wala ka pang na-adapt kahit isa doon, huwag kang umasa na may makikita kang changes. Totoo. Wala, promise. Parang feeling mo hindi effective yung Tessa. Kasi Oo, nga, masasayang lang. hindi maayos kain mo, hindi maayos yung cardio schedule mo, hindi maayos tulog mo. Yung training mo, magulo. 3 times a week minsan, 2 times a week minsan. Oo. So, wala. Pangit lang review sa'yo ng Tessa. Parang Exactly. ganun. Di ba? Siyempre, unang-una, katulad ng bilanggit namin dito, consistency sa workout, yung Oo. training mo. Kasi yung Tessa na yan, medyo pang, ano na siya upper echelon ng users na. So before hopping on to Tessa, Kumbaga may na bro, may discipline na yung gagamit niyan. tama, Hindi yung parang, start to zero. oo, start to zero ka. Number 1, syempre, mindset muna. And then, isa-isa lang. Hindi naman kailangan na, Sabay-sabay. let's say ngayon, magjejeta ka, magbibilang ka na ng calorie. Hindi. Picking muna ng pagkain. Ano yung tamang pagkain muna? Diba? Instead na mag-fast food ka, magluto ka muna sa bahay. Pag na-adapt mo na yung pagluluto, okay. Protein source naman. Papalit ako ng protein source. Ito muna, mga chicken na lahat. Then after ng protein source, carbs, palit naman ako. Diba? Instead na puro bun ka or white rice, switch ka ng mga may fiber, mga sweet potato, brown rice. So yun, pwede mong palit-palitan. Tapos, syempre, hindi ka nagugulay. Start ka dun sa may pinakamasarap na gulay. Diba? For micronutrients. Totoo. Kumbaga isa-isa. Kasi yung iba na burnout agad kasi bigla nilang
na-shock nila yung system nila doon sa approach na hindi naman sila sanay. Totoo. So, Lock in, kumbaga. lock in ng 1 week. Then Oo. next week, hindi na. Fast food ulit. Tama, mahirap Sayang. yun. Kasi hindi sila nagiging consistent. Kaya yung iba, tama naman yung ginagawa ng iba na, let's say, for example, hindi sila maglilinis ng pagkain. Magbibilang lang muna sila ng calorie. Pwede yun. Pinapatamaan mo na naman ako dito, pre. Yan, pwede yan. Problema Like dito. ginagawa ni Pring. Oh. Parang So, pinapatamaan bibilang mo ka lang dito ng para. calorie, hindi mo na ayusin yung pagkain. So, pwede kahit ano sa dalawa. Basta kailangan may masundan ka. And then, pag na-perfect mo na yan, naging consistent ka na, adjust ulit. Para sa'yo, sa mga clients mo na gumagamit ng Reta, gumagamit ng Tears, ano yung napansin mo na kung ano yung unang makikita mo in the first 4 weeks to 8 weeks na pagbabago ng body? First 4 weeks talaga ako for me, mood. Hindi talaga sa physical eh. Talaga? Mood, nagiging mas active sila, mas nag-e-enjoy, masaya kausap. Kumbaga yung stress, bumababa. Kasi cortisol. Yun talaga siya, inside siya. So hindi siya yung physical agad sa first 4 weeks. Then mga 8 weeks, doon mo na makikita yung physical. May changes na nawala na yung manas sa mukha, tapos mas firm na, yung strength nandyan na. And then sa 12 weeks, yan, makikita mo parang medyo ibang tao na sila. Tapos yan, mga cheat meal namin bro. Ako, hindi talaga ako madumi mag-cheat. Pinakamadumi ko na ramen talaga. Pero more on sabaw lang naman kasi yun eh. If naka-lifestyle kayo, okay lang yung mga ganyang senaryo. Nakakain kayo pag magbabakasyon. Tapos balik lang ulit. Yung iba kasi masyadong strict eh. Like hindi naman sila magko-compete, 'di ba? Tapos once in a lifetime lang naman yung alis nila. Hindi sila kakain, 'di ba? So hindi nila na-enjoy. So enjoyin nyo, kainin nyo yung gusto nyo kainin. Pero controlled, with discipline pa rin. Kung ayaw nyo talaga ma-fuck up yung condition nyo. Like tikim-tikim. Huwag yung tularan si Pring, tangin na. Wala eh. Kada alis yan, mukbang eh. Sa mga viewers natin, nagbibiruan lang kami ng ganito. Pero kaya kami ganito ni Ben sa mga kasabay mag-workout, yung sobrang, let's say, ayusin mo yung form, ayusin mo yung pagbaba ng weight. Kasi ang dami na naming nakitang injuries sa gym. Para meron ako nakasabay dati, second year high school ako. Newbie sa gym. Sa bakal gym kami nagbubuhat, di ba? Alam mo yung manipis pa na bench? Tapos yung makapal na bakal. Tapos yung lagayan yung maliit yung butas. Maliit. Di, nakaupo akong ganyan. May malaking katawan, bubuhat siya. Bam! Bam! Kasama niya yung pamangkin niya ata or something. Pagbalik niya ng weight, nalaglag yung natanggal yung bakal. Nag-slide. Nag-slide, dumiretso sa paanong bata. Yung bata nakachinelas. Nakachinelas yun. Putol, as in. Kaya yan yung sinasabi namin. Yan, like yan. Sa mga rules ng gym, bawal nakachinelas. Actually, bawal nga dapat yung mga naka-crocs eh. Babawal ko na rin yung dito eh. Kasi nga, pag na-injury kayo, wala na, injury na talaga kayo. Totoo, injury na Diba? Though syempre naman kasi meron din times talaga na prefer ko, kunyari pag magli-leg workout na naka-socks. So make sure lang na doble ingat kayo, di ba? Doble ingat kayo sa mga pupuntahan nyo, sa gagalawan Tapos nyo. dapat gamay nyo na talaga. Like ako, di ba, ever since suicide grip ako sa mga presses, di ba? Yung iba hindi kaya yon kasi nga nag-i-slide. Hindi naman pwede na ginagawa ko yun, gagayahin mo ako. Hindi ka pa in control dun sa grip. Kasi malalaman mong in control ka dyan pag nagpo-progress ka na ng tama. Totoo. Ngayon, if mga 1 to 4 weeks ka pa lang nagaganon, hindi pa, wag muna. Tapos lagi nyo lang siyang gagawin dun sa mga pinakamagaan. Pag may itatry kayo na bago, pinakamagaan lagi, pinaka-safe. Ito mga bro, if hirap kayo dito, sundan nyo lang yung muscle fiber line ng upper pec. Di ba pag ganun yan? So basically, yung arm pat natin, papuntang midline. Yan lang. Tapos i-make sure nyo na yung scap nyo naka-flat, hindi siya nakaganyan. Pag nakaganyan yan, hindi nyo may engage yung upper pec. Dapat naka-pin down, chest up, ayan. Kita nyo, nakaangat na agad. So pag angat, squeeze, pwede nyo lagyan ng konting rotation. Okay? Rotation para lang mas ma-maximize natin yung squeezing dito sa top. Ganito ang stance, di ba? So yan, makikita nyo yung pulling na agad ng upper pec. Yan. Hindi naman kailangan dito sa dulo. Align nyo lang dito, okay na yan. Okay? Align nyo. Parang ang mangyari, alignment lang ng arm sa shoulder. Konti lang talaga yan pa midline. Ang magmi-midline talaga, yung yung arms mo, hindi naman tong upper arm. Okay, kasi nakasqueeze ka na pag naka-align na yan dito eh. Ayan, check mo, yan. Nakasqueeze ka na dito. So extra na lang yung konti. Ngayon, ayoko mangyari to kasi nga, nagsha-shoulder na. So pag ginanon mo kasi yan, inangat mo yan, nagdi-disconnect na sa upper pec. Iba na yung load. Sa rotator cuff Dapat na. dito lang. Oh, yun. Kita mo, di ba ina-align mo lang? Para siyang scoop lang. Scoop mo lang. Ayan scoop lang. Oh, di ba? Oh. Actually, wala pa nga siya sa taas, naka-engage na siya. Oh. Di ba? Ngayon, align mo pa taas mo pa konti. Nang hindi mo shoulder. O yun. Pero wag mong ilabas yung rib. O yan. Dito mo dalhin, yung kamay mo. O yan. Hirap naman din. Di ba? Yan. Di ba? Hindi, pero tama, maganda yung tama. Kasi nga, napupunta sa shoulder joint eh. Yung iba kasi bro, hindi naman din like sabi sa GH lumalaki yung nila,
gut. Hindi, nag-weekend lang yung transverse muscle common. Kasi nga sa amount ng food, di ba taas ng food? Oo. Yung iba 4, 5, 5,000. Or pag nag-off, right after ng competition, load ng pagkain. So nag-expand. So yung support nila para i-hold yung position ng pagkain, hindi na kinakaya. So paano dapat? Kasi let's say, sabihin na natin GH nakakalaki. Ba't yung chan ko hindi naman? So yung iba, yung common, overloading, tas nagbe-weaken yung wall para i-hold yung gut. Sa mga enhanced athlete yun So sobrang importante na wag lang yung muscle yung i-build up nyo. I-build nyo rin yung deeper muscle para dun sa health mismo ng chan nyo. Paano ba mabibuild yun? Mga transverse muscle like mga planking, side plank, dead bug, mga deeper muscle yun na nakasupport sa chan natin. Pero ang pinaka-builder talaga, yung walang movement sa spine. Like nung dead bug, planking, unti-untiin. Ako, suggest ko sa inyo, agad kayo, plank kayo 1 hour. Puta, ano. Habang nanonood sila ng Game of Thrones, di ba? Kasi palabas na ngayon. Tangina bro, yung planking, yan yung oras na pinakamatagal na may experience nyo. Yung 30 seconds parang hindi 30 seconds, yung 1 minute parang hindi 1 minute. Para naman sa doktor nating kaibigan, ilang minutes dapat, Doc? 1 minute planking, rest, tapos Interval. ulit. Kasi ang principle ng planking, di ba, ang abdominal muscle, it's really to protect the internal organs. So yung planking, because due to the gravity, bumababa yung mga internal organs babagsak siyang ganon. Hinuhold Siya talaga yung ng wall. muscle. You-hold talaga ng abdominal muscle to put them back into place as part of your reflex. So 1 minute yan, tapos rest 1 minute. Kasi para hindi ka magkaroon ng lactic acidosis, hindi mag-cramps masyado yung abdominal muscle mo. Ano siya, parang isometric contraction. Yun, yung kumbaga walang movement sa spine, walang flexion. Kumbaga steady lang yung spine mo, na-strengthen mo siya. Pero yung abdominal muscle, nakakontract lang na gano'n. Naka-contract. Tapos, pwede nyong igalaw yung mga limb, like yung arms, yung legs, basta sa chan walang movement. I-make sure nyo lang na hindi extended. Yung iba kasi na nagpa-plank, extended yung back. Like nakaganon, nakasobrang ganon, i-make sure nyo na naka-neutral lang siya. Pero natural na may curve yun hindi siya fully straight. So, pag pinatalikod natin si Ben, normal na may kurba dito sa lower Oo. back. Tapos medyo Pero hindi dapat siya nakaganyan. medyo nakaangat yung puwet. Oo. So dapat ganito rin yung itsura ng Planking planking. position. Pag nakahiga siyang ganon, ganyan din yung itsura. Hindi nakaganito. Hindi naka-protrude. Yung iba kasi nakaganito. Yung madali, kasi dinadalian nila, nililipat, di ba, instead na dito sa abdominal muscle, yung center of gravity where the work should be yung doon na dapat yung working, lilipat nila dito sa lower back. Kasi mas may iba, mas stronger yung lower back kaysa sa abdominal muscle. Actually, Kaya ang build up sa kanila, yung erectors nila yung nagpa-fire up. Pero very prone yan sa injury. Yun nga. Ito yung pwede ka mag-slip or magkaroon ng lumbar strain. Yan yung pwede mag-radiculopathy, yung parang meron kang pins and needles na umaabot dito sa legs. Sciatica. Yun. So sila yung nagpa-fire up sa lumbar spine. Kasi lilipat mo na yung center of gravity dito sa back area instead do sa Core. so which defeats the purpose of doing the planking. Planking. Kasi ang work mo naman talaga is the core muscles. Ganyan talaga, as in normal composition, or ito yung tinataas nila. So, inililipat nila yung Sa shoulder sa naman nagpa-fire up. So, kunyari yan, naman yung kay Vic, ito, hindi Yan. pa siya tama kasi kaya mo pang i-contract yung yan. Tas yan, mas okay. Tapos kailangan na-feel nyo talaga sa core. Pero yung iba kasi bro, hirap sila dyan sa core kasi yung ibang part weak din, like yung sa shoulder, rotator cuff muscle nila, hirap i-hold yung position. So, dahan-dahan, like yung iba mag-start ng 15 seconds, 20 seconds, kasi i-check nyo kung Progression ano yung pa rin. nagpa-fire up. Oo. Progression. I-assess nyo rin kung ano yung magpa-fire up. Pero at least siguro minimum ng 15 to 20. Oh, Kasi yun sa na. 10, hindi mo pa yun, nag-a-adjust pa lang yung katawan mo on sa movement Doc, since ikaw, para sa'yo, gaano ka importante ang creatine sa workouts? Actually, sa daily life, no? Kasi ang tanong mo, gaano ka importante? Loaded question kasi siya. So, number one, ang tanong is, kailangan mo ba siya? Kailangan mo ba ng creatine kapag nag-workout ka? So, ako, depende naman yun sa workload mo Depende sa condition mo, ganyan. Pero ang masasabi ko sa creatine, siya lang yung well-studied na supplement. Among all supplements, more than the whey isolate, more than BCAA, EAA, creatine talaga. Kasi nagsimula talaga yung buong industry ng supplementation through creatine. So, yung creatine, ano ba yung work niya? So, study showed for recovery talaga siya ng muscle, di ba? So, ini-increase niya pinapabilis niya yung muscle recovery. Pero ang daming studies talaga. ATP, in-increase niya ATP. Madami talaga studies yung creatine kung saan-saan. Tsaka hindi, mas malawak na, like sa brain, Oo, sa kasama hydration. na, yung dosing,
Yan. So marami talaga. Actually, in fact, ito ang gusto kong i-correct sa mga nagkikreatine. Mali yun na nagkikreatine ka sa araw lang na may exercise. Hindi. Dapat araw-araw ka consistent. nagkikreatine. Kasi sa araw na hindi ka nag-exercise, where the muscle recovery yung pinakamataas, dapat may creatine kang nakaabang with proper hydration. Hindi pumapasok yung creatine sa muscles kung walang water kasi kasama niya yun pumasok sa loob ng muscle. So, importante in a way na kung gusto mo ng high performance na, lalo na yung mga, ngayon, nauuso mga naka-high rock, iba-ibang mga endurance exercises, mas matagal na yung longevity ng muscle na nakapag-exercise kapag meron kang creatine. Mas mabilis kasi yung cycle nung ATP, ano niya, ibalik eh. Di ba? Basta ATP yung energy currency ng tissue. Pag may ATP, may energy. Parang yun. Parang Tinataas kuryente. na kasi yon yung energy. So, So, basically, yung recovery mas mabilis. Hindi naman siya hindi naman siya parang sobrang layo naman. Lalo if tama yung nutrition mo. So basically, for me parang 5% lang yung difference, mga ganon. Pero supplementation kasi pa rin naman talaga siya. I mean, all supplements naman May tulong are pa rin, may tulong pa rin. Pero hindi siya to the point na parang iaasa mo dun sa No. creatine. So ito, hindi na kailangan ng sobrang baba. Ha? Kahit hanggang dito lang. Active range lang ng front delts. Ngayon, if gusto nyo ulit idama yung upper pec nyo, i-full nyo. Okay? Pero usually may hirapan kayo sa bottom part if weak yung upper pec nyo. 1, 2, 3, up. Wala talaga. Huwag niyo ito tatanggalin ha. Huwag niyo i-edit to. Kasama to sa vlog. Siyempre, di naman pwede lagi ako malakas, di ba? Di! Kaya mo yan! Oh! Woo! Hindi, pero pagkapababa, dahan-dahan ka lang kasi magagalit yung may-ari. What's up guys? So, syempre sinamahan nyo kami mag-workout, sumagot ng napakaraming tanong. Nag-chest and nag-shoulder workout tayo ngayon. It's been like 4 weeks ba? 3 weeks na hindi kami nakita ni Champ. So, sobrang masaya. Tuloy-tuloy ito. Starting this week, tuloy-tuloy na ulit yung vlogs natin. Tuloy-tuloy na rin yung pagbuo natin ng content. Kasi syempre, once mag-September na, busy na ulit Tsaka lahat. thank you dun sa mga nagantay So, at Oo. least sulit yung pag-aantay nyo. Sunod-sunod, Totoo. tatlo. Totoo. Tsaka antayin nyo. So, sa TikTok, magiging mas active si Champ. Sobrang dami naming bala na naka-ready ron. I-release namin yan araw-araw. Siguro 5 to 10 reels every day. So, follow nyo yung race performance sa TikTok. Doon kami mag-upload ng mga reels. Oo. Okay. Kasi dun sa TikTok ko mismo, hindi ako masyadong active. Oo. Okay, pang thirst trap ko yun sa TikTok eh. Loko. So, follow nyo yung Rise. So, yung mga tips, tapos yung mga clip namin na nandito na para ma-emphasize yung knowledge, nandun namin i-upload. So, abangan nyo lagi. Kung if hindi rin kayo nanonood ng vlog ko, i-share nyo na lang sa mga tropa na, di ba, beginners, Oo. para at least mabigyan natin ng konting knowledge. Guys, this has been Victor Pring and of course, syempre, the champ, the one and only Joven Sagabayan. Thank you so much. God bless. Take care. Peace.